Its nuclear and missile development programs. Beijing has test-fired a non-nuclear hydrogen bomb. The nuclear arms race is picking up speed. China is equipping itself with more nuclear missiles. A new report has emerged that talks about an assessment by the Belarusian leader Alexander Lukashenko says Russia has deployed its latest nuclear-capable missiles to Belarus. If Britain were under imminent threat from nuclear weapons, how would you react? Russia has test-fired a nuclear-powered missile that has been likened to a tiny flying Chernobyl. Kung may 72 minutes ka na lang para mabuhay, ano sa tingin mo ang gagawin mo? Dahil sa loob ng 72 minutes, at ang mundo na kilala natin ay mawawala. Daan-daang milyong tao ang mamamatay. Ang mga lungsod ay mauubos sa init at radiation. Ang sibilisasyon ay matatapos sa isang maling desisyon. Ang mga lider ay may ilang minuto lang para magdesisyon. At sa bawat segundo, ang orasan ng sangkatauhan ay tahimik na bumibilang. Kapag nagkamali, wala nang balikan. Noong unang kalahati ng ika-20 siglo, nagsimula ang pinakamadugong digmaan sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang World War II. Nagsimula ito noong September 1, 1939, nang salakayin ng Nazi Germany ang Poland. Mula sa isang regional conflict sa Europa, mabilis itong lumawak at naging pandaigdigang digmaan na kinasangkutan ng mahigit 70 bansa. Ang World War II ang nagpakita kung paano ang ideology, territorial expansion, at power imbalance ay maaaring magdala ng global catastrophe. Ngunit ang tunay na nagbago sa takbo ng kasaysayan ay nang ginamit ang unang nuclear weapon. Noong August 6, 1945, ibinagsak ng Estados Unidos ang unang atomic bomb sa Hiroshima, Japan. 3 araw matapos nito, noong August 9, 1945, sinundan ito ng ikalawang bomba sa Nagasaki. Sa loob lamang ng ilang segundo, mahigit 200,000 katao ang namatay. Karamihan ay sibilyan. Doon unang nakita ng mundo na ang digmaan ay hindi na lang laban sa sundalo, kundi laban na rin sa mismong sangkatauhan. Lumipas ang mga dekada at ngayon, ang mundo ay mas masikip kaysa dati. Sa kasalukuyang estimate, ang populasyon ng buong mundo ay nasa humigit kumulang 81 bilyong tao. Ang bansang may pinakamalaking populasyon ay ang India, na bahagyang lumampas na sa China, na parehong may populasyong lampas sa 1.4 bilyon. Halos 1/3 ng buong populasyon ng mundo nakaipon lamang sa 2 bansa. Sa ganitong kalagayan, anumang global conflict ay tiyak na magkakaroon ng napakalaking epekto sa populasyon ng planeta. Dito pumapasok ang tanong, paano magsisimula ang World War III? Hindi ito inaasahang magsisimula sa isang formal declaration ng digmaan tulad ng World War II. Mas malamang magsisimula ito sa regional conflict, isang tensyon sa Taiwan, Ukraine, Middle East o South China Sea, na unti-unting hihilahin ng malalaking kapangyarihan dahil sa military alliances, economic interest, at strategic positioning. Ang World War III ay posibleng magsimula bilang proxy war, bago tuluyang sumabog bilang direktang sagupaan ng mga nuclear armed state. Ang nuclear war sa kabilang banda ay mas maselan. Hindi ito basta sisiklab ng biglaan. Karaniwan itong magsisimula sa escalation, missile test, military exercises, cyber attacks, o maling interpretasyon ng radar system. Batay sa kasalukuyang geopolitical events, ang mga bansang may pinakamataas na nuclear tension ay ang Russia, United States, China, at North Korea. Sa kasaysayan at doktrina ng deterrence, ang nuclear war ay maaaring magsimula
Hindi dahil gusto ng isang bansa ang digmaan, kundi dahil sa takot na sila ang unang tamaan. Kung ikukumpara ang nuclear weapon noon at ngayon, napakalaki ng agwat. Ang bombang ginamit sa Hiroshima ay may lakas na humigit kumulang 15 kilotons lamang. Sa kasalukuyan, ang modernong nuclear warheads ay may lakas na 100 hanggang 800 kilotons. At ang ilan ay mas mataas pa. Noon, iisang bomba ang kayang pumatay ng isang lungsod. Ngayon, iisang missile lamang ang kayang magwasak ng buong metropolitan region. Sa kasalukuyang estimate, may humigit kumulang 12,000 hanggang 13,000 nuclear warheads sa buong mundo. Hindi lahat ay active, ngunit tinatayang 3,800 hanggang 4,000 dito ang operational at handang ilunsad anumang oras. Ang karamihan ng mga ito ay pagmamay-ari ng Estados Unidos at Russia. At dito pumapasok ang pinakakritikal na bahagi ng kwento, ang 72 minutes. Kapag sinimulan ang isang full-scale nuclear war, ang unang minuto ay naglalaman ng dose-dose ng Intercontinental Ballistic Missile o ICBMs na inilulunsad ng sabay-sabay. Sa loob ng 5 minuto, makikita na ito ng mga early warning satellites ng kalaban. Ang impormasyon ay agad ipapadala sa National Command Authority, Pangulo o Military Council. Sa puntong ito, wala ng oras para sa pagsusuri. Kailangan ng mabilisang desisyon. Sa 8 hanggang 12 minuto, tataas ang alert level sa pinakamataas. Ang mga leader ay kailangang magdesisyon kung magre-reply o hahayaan ng missile strike. Sa pagitan ng 12 hanggang 15 minuto, ipapatupad ang launch on warning doctrine, kung saan ilulunsad ng target nation ang sariling missile bago pa man tumama ang unang nuclear warhead. Isang desisyon na maaari lamang gawin sa ilang minuto, ngunit ang epekto nito ay pandaigdigan. Sa 15 hanggang 30 minuto, katama na ang unang wave ng nuclear strike. Target ang mga capital cities, military bases, nuclear silos, at communication center. Sa oras na ito, daan-daang milyong buhay na ang mawawala sa init, shockwave, at radiation. Sa 30 hanggang 45 minuto, susunod ang ikalawang wave na direktang nagtatarget sa mga lungsod, mass annihilation na walang pinipiling sibilyan o sundalo. Sa 45 hanggang 60 minuto, babagsak ang global communication system. Mawawala ang internet, satellite coordination, at karamihan ng electrical grids. Ang mga bansang hindi direktang tinamaan ay makakaranas ng electromagnetic pulses, radioactive fallout, at panibagong kaguluhan. At sa 60 hanggang 72 minuto, maglulunsad ang mga nuclear submarine ng kanilang sariling missile, ang tinatawag na second strike capability. Kahit ang mga bansa na tila ligtas sa unang strike, ay magkakaroon pa rin ng retaliatory strikes. At kahit ang mga bansang walang nuclear arsenal, tulad ng Pilipinas, ay malalagay sa matinding panganib. Ang mga urban centers, port cities, at military facilities ay maaaring maapektuhan ng fallout at debris mula sa malalapit na nuclear strike sa rehiyon. Ang geographic location ng bansa sa Pacific, malapit sa Taiwan, Japan, at South China Sea, ay maaaring magdala ng direktang panganib mula sa radiation, tsunami, at paglipat ng radioactive clouds. Bagaman ang Pilipinas ay walang sariling nuclear weapons, hindi ito garantiya na hindi maaaring direktang tamaan ng nuclear weapon. Sa isang full-scale nuclear exchange, ang mga missile ay maaaring lumipad sa iba't ibang direksyon
depende sa target at trajectory. At kahit hindi primary target ang Pilipinas, posibleng ma-collateral damage ang bansa o direktang tamaan ang ilang strategic areas. Ang Manila at iba pang mega cities, gayon din ang mga port at military facilities sa Luzon at Mindanao, ay nasa potential range ng missile na naglalayong targetin ang mga kalapit na bansa o military hub. Ang epekto sa Pilipinas ay hindi lamang pagkasira ng infrastructure. Maaapektuhan din ang agrikultura, transportasyon at supply chains, at magdudulot ang malawakang humanitarian crisis. Bukod dito, maaaring maranasan ng bansa ang matinding radioactive fallout, panandaliang kawalan ng kuryente, pagkasira ng komunikasyon, at panganib sa kalusugan ng milyong-milyong mamamayan. Sa madaling salita, kahit walang nuclear arsenal, ang Pilipinas ay hindi ligtas sa direct o indirect effect ng global nuclear war. Pagkatapos ng 72 minutes, tapos na ang digmaan. Ngunit nagsisimula pa lamang ang tunay na epekto. Ang mundo ay papasok sa nuclear winter. Babagsak ang global temperature. Matatakpan ng abo ang araw. At sisirain ang produksyon ng pagkain. Sa unang yugto pa lamang, maaaring 30 hanggang 50% ng populasyon ng mundo ang mawala. At sa mga susunod na taon, mas marami pa ang mamamatay. Ang pinakamabigat na katotohanan, ang sibilisasyong inabot ng libu-libong taon para mabuo ay maaaring magtapos sa loob lamang ng 72 minutes. Hindi dahil kulang tayo sa kaalaman, hindi dahil kulang tayo sa babala, kundi dahil sa isang maling desisyon na ginawa sa loob lamang ng ilang minuto. Isang desisyon na hindi na kailanman mababawi. Sa panahon ng nuclear weapons, ang orasan ng mundo ay tahimik na nagbibilang. At sa sandaling magkamali ang sangkatauhan, ang katapusan ay hindi darating sa sigaw, kundi sa isang biglaang katahimikan. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment ng opinion mo at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na topic.